Jacket ako ngayon dahil malamig po dito sa Israel kasi winter na. So dahil may 2 hours rest ako, mag-update ako ng aking buhay dito sa Israel. Hello mga kapwa, dahil may 2 hours rest ako ngayon. Wow! Ang aking buhay dito sa Israel. So bago yan, kikwento muna ako ng kaunti. Bago nga pala ako napunta dito sa Israel mga kapwa, nagtatrabaho ako sa isang company sa Pilipinas, sa isang malaking company. So, yung sahod ko ay medyo may kaliitan lang, kaya nangarap ako na makapagtrabaho na mas kakaroon ng income na medyo malaki-laking sahod. So, nanood ako sa YouTube at nakita ko yung channel nila Miss Emily Amita, Sir Orly Win, at saka si Sir Gian Pang TV. So doon, napanood ko yung mga vlogs nila about sa isang caregiver dito sa Israel. So habang pinapanood ko yung vlog nila mga kapwa, na nagkaroon ako ng interest. Sabi ko, wow, malaki din pala yung sahod. Tapos yung trabaho, hindi naman ganun kahirap. Simula noon, nagkaroon ako ng interest. Sabi ko, mag-caregiver din kaya ako. Simula noon, nag-aral ako ng caregiver mga kapwa habang nagtatrabaho ako sa isang company sa Pilipinas. Hindi ko lang babanggitin kasi ayaw ko silang i-promote. Tapos, habang nagtatrabaho ako sa company, nag-aaral ako ng caregiver. Every time na magdi-day off ako, nag-aaral ako. Hanggang sa nakatapos ako ng caregiver at saka nagkaroon ako ng certificate, yung in situ na tinatawag. Meron na akong in situ, tamang-tama ay hiring noon sa POA bilang isang caregiver dito sa Israel. So, nag-try ako nag-submit ng requirements nila. At ayun nga, sinwerte naman tayo, kaya nandito ako ngayon sa Israel. So, dahil sa Miss Emily Amita, sa kay Sir Orly Win, at saka kay Sir Gian Pang TV, silang tatlo ay naging inspiration ko para makapagtrabaho dito sa Israel. At saka nagpapasalamat ako sa kanilang tatlo. Saludo ako sa inyong tatlo. So mga kapwa, ito po yung room ko. Papakita ko lang sa inyo. Gusto ko lang kayo i-update. Mayroon po akong TV. Saka meron din po akong computer. At ang aking upuan ay ito. Ayan. Umiikot yan. Tapos ito yung bed ko. At meron akong scooter. Yan. Yan ang scooter ko. Binili ko yan ng 2,600 shekel. Electric po yan. So pagka nalubat, charge mo lang siya. Tapos papakita ko sa inyo. Nafo-fold pala to mga kapwa. Ito nafo-fold din ito. Yan. Ma-fold yan. Para pwede siyang ikarga sa bus kapag nag-travel ka. Ito. Papakita ko. Yan. Yan siya mga kapwa. Nafo-fold din siya. Para maliit lang siya kapag ikarga siya sa bus. Yan ang susi. Ito, kapag i-on mo siya, long press mo lang konti, ayan, naka-on na yan siya. Pwede ka nang mag-drive, pwede ka nang tumakbo ng hanggang 37 kilometers per hour. Ayan. Pag i-fold siya, hilahin mo lang, tapos ganun. Ganun lang. Hilahin mo lang siya. Push mo lang, tapos fold. Ayan, naka-fold na. Tapos, ito pala yung room ko mga kapwa. Ano po ito? Mamad. In Everett, Mamad. Sa English po, bomb shelter po ito. So safe ako dito kapag may racket. Papasok lang ako dito. Kami ni Alaga at saka ni asawa ni Alaga. Safe na kami. Kasi matibay ito. Napakatibay po ito. Nakadesign po ito para sa kapag mayroong racket na paparating galing sa mga kalaban. Tapos ito nga pala yung aking lagayan ng mga damit, cabinet. Ayan. I-push mo lang siya para ma-open, then open na siya. Ayan. Medyo hindi na siya masyado na-rinse, pero okay lang. Ito drawer. Ayan, mga damit. Sa ilalim. Ayan. Damit, mga short. Tapos sa pinakailalim na doon yung mga medyas ko at saka brief. Ayan. Meron pa dito sa kabila. Dito lagayan ng mga damit na naka-hanger. Ayan. Lagayan ng mga naka-hanger na damit. Andiyan yung malita ko. Tapos lagayan ng sapatos. Mga sapatos ko. Ayan, naka-carton. Diyan po ilagay na makulan. Ayan. So,
hanggang dito na lang puputulin ko yung aking So ayan mga kapwa, swimming time ni alaga ay hindi pala swim time. Walking time pala ng aking alaga. Dahil hindi siya pwedeng lumangoy dahil malulunod siya mga kapwa. Ayan, nag-i-enjoy siya. Magandang therapy yan sa kanyang mga paa dahil hindi na siya nakakalakad kapag sa bahay. Nakaupo lang siya sa wheelchair. So ayan, nag-i-enjoy siya. after namin mag-swimming yung alaga, dito kami ngayon sa kapihan. Ito ang aming daily routine. Pakita ko sa inyo ang aking alaga mga kapwa. Kaya ng aking alaga mga kapwa, nakaupo sa wheelchair, may kasamang mga kaibigan niya na mga seniors din. So every morning, dito kami sa kapihan around 9 or 10 o'clock in the morning until 12. Kahit ayaw ni Lolo maglakad, pinipilit ko siya para ma-exercise ang kanya mga paa. Dahil halos hindi na siya makakalakad, mga kapwa. Ayan si Lolo. Isang paraan yan para sa therapy ng kanya mga paa mga kapwa. Nakakatulong yan. Dahil kapag wala yan, yung halikon, hindi na talaga siya nakakalakad. Saka nagre-reklamo siya na masakit daw. Ayan. Massage time ko kay Lulo mga kapwa. Ayan, minamasahe ko ang kanya mga paa. Dahil palagi daw masakit. Ayan, ang kanya mga paa pinipisil-pisil ko para kahit papaano makakatulong sa pag-circulate ng kanya mga tugo. At alam niyo ba mga kapwa, na tuwing minamasahe ko si Lolo, binibigyan niya ako ng tip. Haha, hindi ko lang sasabihin sa inyo kung magkano. Basta binibigyan niya ako, kaya ginaganahan lalo ako kapag nagmamassage ako sa kanya. Yan, so binibilisan ko lang para mabilis din matapos. Ayan, mayroon din naman kasi tayong kunting kalaman sa pagmamasahe dahil ang ating mother ay marunong mag-massage kaya nakakuha tayo ng idea. So, ayan. Nakakatuwa lang mga kapwa dahil parang ano na din, parang tulong na din sa aking alaga. At ayan, yung kanya mga kamay, aking ginagalaw-galaw. Up, down, up, down, up, down. At ngayon, ang kanya mga paha, gagamitan ko ng guma. Ayan. 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 Para magkaroon ng kunting lakas. Kasi wala na talagang lakas si Lolo mga kapwa. Kabila na naman. Ayan. Ayan. Tinutulak ko para ma-stretch talaga siya. Kasi kung siya lang ayaw niya. Pati yung kamay niya masakit din yan. Kaya tinitherapy ko din. Yan. Yung mga niya, daliri sa kamay. Sabi nga niya daw sa akin, madaling daw ako mag-massage pero hindi naman talaga ako marunong, kunwari ilang. Pero magpapasalamat din siya kasi nakakatulong. Nababawasan daw ang sakit ng kanyang mga katawan at nawawala yung manhid. Kasi kapag natulog siya mga kapwa, si Lulo, pagising niya sa umaga, nagreklamo siya na masakit daw yung kanyang kamay, kanyang mga paa. At ayan mga kapwa, tinuruan siya mag-close open kasi hindi siya marunong. Open, close, open, close open, close open, close open, close open, close open. Ayan mga kapwa. O diba nakakatuwa? So yun, tapos na mga kapwa. At ngayon mga kapwa, magkakapi si Lulo dahil alas 4 na. So ngayon magtitimpla ako ng kape niya. Lalagyan ko ng Suprasit. Dahil diabetic si Lolo, hindi siya nagsisugar, Suprasit lang. Kukuha ko ng mainit na tubig. Ayan, merong gatas na nakalagay sa mixer ng gatas para mainit din yung gatas mga kapwa. Ayan, madali lang. Ready na. Ngayon, ilalapit ko sa kanya yung misa at dadalhin ko yung kape ni Lolo
At tatanungin ko siya kung anong kakainin niya. Sabi niya, Marie daw. Ang kakainin niya, Marie Biscuit. Ayan mga kapwa. Maraming salamat. Please subscribe mga kapwa. Thank you for watching.